Good morning po mga kapatid. Muli po nating purihin at pasalamatan ng ating Panginoon sa panibagong umagang ito na muli tayong makakapagbulay ng kanyang mga salita. Welcome po sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our souls. Muli po nating umpisahan ang araw na ito ng Huwebes sa isang pagbubulay nang makalakad tayo sa isang mapayapang pamumuhay. Ang ating pong topic ngayong umaga ay Never Stop Pressing. Ang ating pong pagbabatayang talata ay sa Pilipos chapter 3 verses 12 to 13. Ganito po ang sinasabi. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Sa talatang 13, mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. Purihin ang ating Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Sirang plaka ang tawag kapag ang pinakikinggan ay paulit-ulit at hindi na naririnig ang mga susunod na mga lyrics. Sa kanta,
at wala nang maayos na naiintindihan. Kaya kapag hinahalukay ni Mrs. ang multo ng maling mga ginawa ni Mr., ay sinasabi niyang para kang sirang plaka. Magsi-self-pity naman si Mrs. at maraming naisusumbat. Kaya di naiiwasang magkaroon ng argumento na nagdudulot ng lungkot sa bawat isa sa kanila. Minsan naman, kapag naaalala ni Mr. ang kanyang nakaraan, ay inom lang siya ng inom at hindi na nagiging positibo ang mga pananaw sa buhay. Ganon din naman si Mrs. Kapag naaalala niya ang maling nagawa sa kanya, ay patuloy siyang nahabag sa sarili at naiisipan na niyang maglaslas. Parehong apektado, sa halip na masaya na ang mga sandaling iyon ng kasalukuyan, ito ay nasasayang. Napakaraming nagawang kasalanan ni Pablo sa Diyos at sa mga unang mananampalataya bago niya makaharap ang ating Panginoong Hesus sa Damasco. At kung ang gagawin niya ay laging alalahanin ang kahapon, wala na siyang gagawin kundi sisihin ang sarili. Para na rin siyang sirang plaka. Ngunit nang mabago si Pablo, kinalimutan na niya ang masasamang alaala ng kahapon. Kailangan na rin nating limutin ang mga kasalanan at pagkakamaling ating nagawa. Kung hindi natin ito gagawin, ang masasamang alaala ng kahapon ay magiging mistulang multo na tatakot sa atin at hahadlang sa ating pagsulong at pagtatagumpay. Kung ang isang nagawang pagkakamali ay pinagsisihan na natin at inhingi na ng kapatawaran sa Diyos, kalimutan na natin iyon. Otherwise, the past will continue to haunt us and make our lives miserable. Tandaan natin, kapag pinatawad na tayo ng Diyos, nililimot na niya ang nagawa nating mga kasalanan. Wika nga ni Yahweh sa Jeremiah chapter 31 verse 34b, "For I will forgive their iniquity and I will remember their sin no more." Ang kahapon ay dapat lamang nating hayaang magturo sa atin. Ngunit kailanman ay hindi natin dapat hayaang kumontrol sa atin. Mahalagang maniwala tayo sa sarili nating kakayahan at sa magagawa ng Diyos sa ating buhay. Tayo mismo ang maaaring maglagay ng limitasyon sa magagawa o makakayanan natin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi tayo maaalipin ng mapait na kahapon. Sa pamagitan rin ng pananampalataya, lagi tayong tumatanaw ng araw ng bukas na tigib ng pag-asa. Ang buhay ay isang laban at isang laro. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Ngunit sa ating mga mananampalataya, may isang mahalagang dimension ang buhay. Bukod sa pagiging laban at laro, pinaniniwalaan natin na ang ating mga pagtatagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa ating sariling galing at pagsusumakit, kundi sa mapagkalingang biyaya ng Diyos. Life is a partnership with God. Nais ng Diyos na tayo'y magtagumpay. Ito ang magandang plano niya para sa ating lahat. Wika nga po sa Jeremias 29:11, "Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa." Nais ng Panginoon na tayo magtagumpay. Ngunit, para matupad ito, kailangan tayong makipagtulungan sa Diyos and do our respective roles with perseverance. There is no such thing as a hopeless situation to a Jesus follower. Sa atin, ang mga tagasunod ni Kristo, walang hopeless situation. Palagi tayong may positibong pananaw. Tayo bilang mananampalataya ay laging binubukalan ng pag-asa sapagkat naniniwala tayo na kasama natin ang Diyos sa ating pakikibaka at pakikipagtunggali. Huwag tayong panghihinaan ng loob at pananampalataya dahil sa mga pagsubok. Sapagkat ang mga pagsubok ang siyang magbibigay ningning, magbibigay ng ganda, kulay at halaga sa buhay. At kung mananatili tayong tapat sa ating pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok, sa huli tatanggap tayo ng korona ng buhay na walang hanggan. Wika nga sa Santiago 1:12, "Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng puto."
Ito'y ang pangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Mga kapatid, ito po ay encouragement sa atin na magpursigi sa paglalakbay tungo sa Diyos, anuman ang ating mga pagsubok na kinakaharap. Mahalaga ang pagsusumikap at paglimot sa nakaraan upang mas mapanatili ang focus sa hinaharap na puno ng pag-asa at pag-usbong sa pananampalataya. Huwag na po tayong maging sirang plaka na patuloy na binabalikan ang mga dapat na ibinaon na sa limot. Keep on moving forward, keep on pressing. At dahil nga nilimot na natin ang mga kasalanan, ay limutin na rin natin ang dating pagkatao. Huwag na rin po nating patuloy pagtaglayin ang mga kasamaan. Matapos tayong linisin ng Panginoon, mamuhay na tayo sa kasalukuyan na punong-puno ng pag-asa na makakayanan nating gawin ang ipinagagawa sa atin ng Diyos at sikapin nating marating ang layunin ng pagkatawag sa atin. Katulad ni Apostol Paul na nilimot niya ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais niyang makamtan. Let's embrace the future. Leave the past behind and strive towards goals. Never stop pressing. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Thank you po, Panginoon, sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Sapagkat pinatawad mo na po kami, ay wala na po kaming dahilan upang maalipin ng mapait na kahapon. Bigyan mo po kami ng kapangyarihan na harapin ang bukas na may pagtitiwala at kagalakan. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa buong maghapon at gabayan mo po kami sa aming mga gagawin. Ganon din, Panginoon, ang mga kapatid namin na magsisipasok sa kanilang mga paaralan, maging ang mga nagsisipasok sa kanilang mga trabaho, mga opisina. Ingatan mo po, Panginoon, at ilayo sa anumang kapahamakan ng bawat isa. Lord, idinadalangin din po namin sa iyo ang mga kapatid namin na may mga karamdaman. Ikaw po, Panginoon, ang humipo at maranasan nila ang kagalingan. Ganon din po, Ama, ang mga kapatiran namin na may mga pinagdadaan ng problema. Bigyan mo rin po ng kapayapaan, Panginoon, ang may mga alitan, may mga samaan ng loob. Puin mo po ang puso ng bawat isa. Ganon din, Ama, ipinagkakatiwala po namin sa iyo. At itinataas po namin sa iyo ang aming mga pangangailangan. Kataguin mo nga po, Panginoon, ito. At nawa, Panginoon, ay patuloy naming maranasan ang iyong pagmamahal at ang iyong pagkilos sa buhay namin. Salamat po ng marami. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa inyong pagsama sa ating pagbubulay-bulay. A friendly reminder sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. To God be the glory. Humayo at maglingkod.